Sa isang silid ng komperensya sa Stockholm, nagtipon ang mga opisyal ng depensa ng Sweden sa harap ng telebisyon habang kalmadong nagsasalita ang Pangulo ng Estados Unidos. Pagkatapos, sinabi niya, "Hindi ko kailangan ang pandaigdigang batas na nagpatahimik sa lahat. Ang aking moralidad at sarili lang ang hadlang sa akin," bulong ng isa sa Swedish. Sumandal ang isa pang opisyal at hinaplos ang sentido. Sa loob ng 70 taon, ang seguridad ng Sweden ay nakasalalay sa isang palagay na ang Amerika ang naggagarantiya ng kapayapaan sa Europa, ang matatag na kamay sa pulang pindutan. Ngayon, nabasag na ang palagay na iyon. Epektibo lang ang nuclear umbrella ng US kung seryoso itong gamitin ng Amerika. Sa loob lang ng ilang linggo, inilathala ng pinakaprestihiyosong pahayagan ng Sweden ang isang bagay na hindi maiisip noon. Isang editorial na nananawagan na seryosong pag-usapan ng Sweden ang tungkol sa mga sandatang nuklear. Hindi nila hinihiling sa Pransya ng dagdag na proteksyon o naghihintay na kumalma ang sitwasyon. Pinag-uusapan nila ang Sweden na gumawa ng sariling bomba. Ito ang bansang nagpakita ng diplomatikong neutralidad at dedikasyon sa kapayapaan, kaya't hindi sumali sa dalawang digmaang pandaigdig at Cold War. Ano ang nagbago? At paano nila ito gagawin? Noong 2024 matapos ang matagal na pagiging neutral, sumali ang Sweden sa NATO. Inaasahan itong magdala ng pinakamataas na seguridad sa kanila. Ang ibig sabihin ng Artikulo 5, kapag inatake ang Sweden, kasama na ang Amerika sa laban. Mukhang naresolba na ang issue ng pagiging vulnerable, tama ba? Hindi naman eksakto, dahil ang mga kasunduan ay hindi ang nagtatanggol sa iyo, kundi ang mga desisyon, at ang mga desisyon ay maaaring magbago sa isang iglap. Noong 2017, nag-aalala ang mga lider ng Europa na baka iwan ng US ang NATO. Nakakatakot pero inaasahan. Ngayon, mas komplikado ang sitwasyon. Hindi lang tinalikuran ng Amerika ang alyansa, ginamit pa nila itong bentahe. Noong Enero 2026 matapos mapatalsik ang rehimen ni Maduro sa Venezuela, tumuon ang Amerika sa Greenland at naglabas ng serye ng pampublikong banta na dati parang biro lang. Ilang taon lang ang nakaraan nang tumanggi ang Denmark na ilang siglo nang namamahala sa Greenland na pag-usapan ang bentahan nito, hindi umatras ang Washington. Nang magpadala ang mga bansang Nordic tulad ng Sweden ng tropa sa Greenland para sa ehersisyong militar kasama ang Denmark, pinatawan sila ng White House ng 10% taripa. Direkta ang mensahe, ibigay ang gusto namin o magbayad. Doon nagsimulang mag-isip ang mga leader ng Nordic ng mga hindi nila naisip gawin. Paano kung ang alyansa mismo ang gawing sandata ng presyon? Sa unang pagkakataon, opisyal na itinuturing ng Danish intelligence ang Estados Unidos bilang estratehikong banta, kasama sa listahan ang Amerika, Russia at China. Matatag na kaalyado ng Denmark ang Amerika mula ikalawang digmaang pandaigdig. Lumaban sila sa Afghanistan at Iraq, at ngayon nagbabala ang kanilang intelligence service sa banta mula Washington. Direkta rin ang pahayag ng punong ministro ng Denmark. Hayagan niyang sinabi na ang pag-atake sa Greenland ay tuluyang wawakasan ang NATO, hindi lang pahihinain. Hindi lang iyon drama, kundi babala na posibleng mabuwag agad ang NATO bago mapalitan ng Europa. Dumating din ang panahong nagbago ng lahat. Noong Disyembre 2025, tahimik na sinabi ng mga opisyal ng Pentagon sa mga diplomat ng Europa na may 1 taon sila para akuin ang sariling depensa. Ang 1 taon ay hindi plano, kundi countdown. Nang isagawa ng mga lider ng Europa ang war game para sa eksaktong senaryong ito noong nakaraang tagsibol, tinaya nila na kakailanganin nila ng 5 hanggang 10 taon para makabuo ng sapat na kakayahan. Hindi lang taon ang nawala sa Europa, pati kinabukasan. Sumali ang Sweden sa NATO sa pag-aakalang may safety net na ito. Sa halip, natagpuan nito ang sarili sa isang alyansa kung saan ang pinakamalakas na miyembro ay unti-unting tinitingnan ang mga kaalyado hindi bilang mga katuwang, kundi bilang mga piyesa sa chessboard. Sa huli, ang payong nuklear na inaasahan ng Sweden ay gagana lang kung may handang humawak nito para sa kanila. Pero hindi na ito bago sa Sweden. Noong 1945, 1972 habang tinitingala ang Sweden sa neutrality, palihim na gumagawa ng sandatang nuklear ang mga siyentipikong Suweko. Sa huling bahagi ng dekada 50, lihim na binuo ng Sweden ang pundasyon ng programa sa sandatang nuklear. Nalutas na ng mga siyentipiko ang karamihan sa theoretical na problema. Tapos na ang disenyo ng bomba at gumagana na ang mga reaktor na gumagawa ng plutonium. Ipinakita ng mga declassified na dokumento ang progreso ng programa. Noong kalagitnaan ng dekada 60, hindi na tinanong ng Sweden kung kaya nilang gumawa ng bomba, kundi kung dapat ba nilang gawin ito. Dahil sa patuloy na pampulitikang hangarin, posibleng magkaroon ng sandatang nuklear ang Sweden noong huling bahagi ng dekada 60.
Habang itinutulak ng mga diplomat ng Sweden ang nuclear disarmament sa United Nations, malapit nang sumali ang mga Swedish na inhinyero sa nuclear club. Bakit gusto nilang magkaroon ng nuklear na armas? Sa madaling salita, naipit ang Sweden. Dahil neutral sila, di sila pwedeng umasa sa NATO, pero katabi nila ang Soviet Union, isa sa dalawang superpower. May sapat na Iskandar missile sa Kaliningrad para sirain ang Stockholm at nuclear weapon para wakasan ang sibilisasyon. Delikado ang posisyon ng Sweden sa mapa, kaya kailangan nila ng panigurado. Ang nuclear program ang nagsilbing insurance policy nila, hindi kailanman inamin sa publiko at tiyak na hindi rin ginamit, pero halos totoo pa rin. Noong 1966, ipinatigil ng pamahalaan ng Sweden ang programa. Nilagdaan nila ang Non-Proliferation Treaty o NPT noong 1968 at 68 na opisyal na nangangakong hindi kailanman gagawa ng mga sandatang nuklear. Unti-unting natapos ang programa sa mga sumunod na taon at tuluyang nagtapos noong 1972 pero nanatili ang teknikal na kaalaman. May 6 pa ring nuclear power plant ang Sweden na gumagawa ng halos sangkatlo ng kuryente nila. Napanatili nila ang malalim na institusyonal na kaalaman tungkol sa nuclear physics, pag-unawa sa teknolohiya ng nuclear reactor, at ang tamang paghawak ng mga radioactive na materyales. Dekada na ang karanasan nila sa nuclear technology para sa sibilyan at mayroon pa silang mga submarino. Kilala ang Gotland-class submarino ng Sweden sa defense circles dahil sa sobrang tahimik nila. Gaano katahimik? Noong 2005 ayon sa sabi, paulit-ulit na nilubog ng Swedish Navy ang USS Ronald Reagan sa War Games. Sa presyo ng 2 F-18 Super Hornet, nilubog ng mga Suweko ang isang super carrier na 60 beses na mas mahal. Hindi na malaya ng $1 bilyong na aircraft carrier ang Swedish submarino. Dahil humanga at nabahala ang US Navy, inarkila nila ang submarino ng Sweden sa loob ng 2 taon para sanayin ang kanilang fleet laban dito. Dapat matutunan ng mga Amerikanong opisyal ng hukbong dagat kung paano lumaban sa hindi nila makita. Marahil iniisip mo kung ano ang koneksyon ng tahimik na submarino sa sandatang nuklear. Sa totoo lang, ang nuclear deterrence ay hindi lang paggawa ng bomba, kundi pagpapakita na kaya mong gumanti kahit tinamaan ka na. Mahirap gawin ang kapani-paniwalang kakayahan para sa pangalawang pag-atake, na kahit masira ng kalaban ang mga lungsod mo sa unang atake, may lakas ka pa ring gumanti. Dahil dito, hindi na mangyayari ang pag-atake mula umpisa pa lang, kaya't lohikal na sumusunod. Pinakamainam itago ang sandatang nuklear sa mga lugar na hindi masisira sa unang atake, kaya't mataas sa listahan ang mga submarinong di matutunton. Matagal nang inabandona ng Sweden ang programang nuklear, pero nagpatuloy sila sa pag-develop at pagpapahusay ng delivery system at teknolohiyang mahalaga sa nuclear deterrence. Kaya kapag may nagsasabing may natirang proyekto ng sandatang nuklear ang Sweden mula Cold War, hindi iyon biro o talinghaga. May kaalaman, teknolohiya ng submarino at mga eksperto sa nuklear sa mga institusyon. Ang tanong ay hindi kung kaya ng Sweden gumawa ng sandatang nuklear sa teorya, kundi kung gagawin nila ito at kung sapat ba ang bilis para maging mahalaga. Hindi nagpapanik ang Sweden mag-isa. Sa Europa, nagmamadali ang mga bansa na alamin ang susunod. Lumagda ang Pransya at Britanya sa Northwood Declaration noong Hulyo 2025, sila lang ang may sandatang nuklear sa Europa. At sa kauna-unahang pagkakataon, kinokoordina nila ang kanilang mga operasyon ng nuklear sa pamamagitan ng isang pinagsamang steering group. Hindi sila nagbabahagian ng launch code, pero ngayon ay nagtutulungan sila sa estratehiya na di pa nila nagawa dati. Iminungkahi ni Pangulong Emmanuel Macron na palawakin ang nuclear umbrella ng Pransya para protektahan ang ibang bansa sa Europa. Sa papel, tila perpekto ito, ngunit sa praktika, mabilis siyang inatake ng mga politikong Pranses mula sa sukdulang kaliwa at kanan na tinawag itong pagtataksil sa soberanya ng Pransya. Sa NATO Summit sa The Hague noong Hunyo 2025, nagulat ang lahat ng mangako ang mga miyembrong estado na maglalaan ng 5% ng GDP para sa depensa pagsapit ng 2035. Ang target ngayon ay 2%, pero kalahati ng mga miyembro ng NATO ay bahagya lang lumalagpas dito. Mahigit doble ang kailangang gastusin sa depensa sa buong Europa. Inanunsyo ng Alemanya na tataas ang depensa nitong budget mula 86 na bilyong euro ngayon sa 153 bilyong euro sa 2029. Ayon sa strategic analyst, ang inaasahang pagtaas ay lalampas sa pinagsamang gastusin sa depensa ng mga bansang silangang Europa na miyembro ng NATO, Bucharest Siyam, ngayong 2024. Simple lang,
May malaking budget sa militar ang Alemanya, na kasinlaki ng sa isang maliit na kontinente. Pero may problema. Tinanggihan ni Pedro Sanchez, punong ministro ng Espanya, ang 5% na target dahil kontraproduktibo ito at makakasama sa ekonomiya ng bansa. Sampal ito sa natitirang miyembro ng NATO. Kapag pumili lang ng mga banta ang mga bansa, mabilis mabubuwag ang kolektibong depensa. Pinaka-agresibo ang Poland dito. Inanunsyo ni punong ministro Donald Tusk na seryosong kinokonsidera ng Poland ang pagsali sa payong nuklear ng Pransya. Nanawagan si Pangulong Andrzej Duda na maglagay ang US ng sandatang nuklear sa Poland, gaya ng kasunduan ng Belgium, Germany, Italy, Netherlands at Turkey. Noong Mayo 2025, lumabas ang ulat na sinabi ni Tusk na maghahanap ang Poland ng paraan para makagawa ng sariling nuclear warhead upang gawing ligtas at hindi magagapi ang silangang Europa. Kung totoo, malinaw itong labag sa kasunduang non-proliferation na pinirmahan ng Poland. Kung Russia ang kapitbahay mo at di na mapagkatiwalaan ang tradisyonal na tagapagtanggol, parang nababawasan ang bigat ng internasyonal na kasunduan. Lalo pang lumalala ang sitwasyon at di mapanatili ng Europa ang pagkakaisa. Laging hinaharang ni Viktor Orban ng Hungary ang mga desisyon. Magkakaiba rin ang pananaw at limitasyon sa budget ng bawat bansa tungkol sa banta. Lumalakas ang mga partidong far-right sa Europa at karamihan ay tutol sa mas malalim na integrasyong militar, kaya matalino ang panukala ng Sweden. Hindi lang pagsusulong ng sandatang nuklear sa Sweden ang panukala ng editorial, kundi pati pagsasalo ng sandatang nuklear ng mga Nordic na bansa at posibleng kasama pa ang Germany. Makatuwiran ba ang ganitong lohika? Kung magsisimula ang mga bansang Europeo na bumuo ng sariling sandatang nuklear dahil sa banta, lalaganap ito. Kapag nagkaroon ang Poland, maaaring sumunod ang mga bansang Baltic. Maaaring magdesisyon din ang Romania at Bulgaria na huwag mapag-iwanan. Di magtatagal, magkakaroon ng maraming bagong bansang may nuklear na sandata. Bawat isa may sariling pamumuno, seguridad at posibilidad ng aksidente o maling kalkulasyon. Paano kung pinag-isa ng mga regional na grupo ang kanilang yaman? Ang Nordic Nuclear Deterrent para sa Sweden, Finland, Norway, Denmark at posibleng Germany ay magdadala ng mas matibay na seguridad sa rehiyon. Habang pinananatiling maliit ang kabuoang bilang ng mga bansang may nuclear weapons, gaya ng sinasabi ng editorial, isang malinaw na panganib ng mga pulisya ng Washington ay ang malawakang pagkalat ng mga sandatang nuklear. Walang sino man ang nagnanais ng sitwasyon kung saan maraming bansa ang mapipilitang magkaroon ng sarili nilang mga sandata, ngunit ang pinagsasaluhang Nordic na mga sandatang nuklear, marahil kasama ang Germany, ay maaaring pumigil mismo sa ganoong pangyayari. Ito ay kompromiso sa pagitan ng panganib ng paglaganap ng nuklear at pagdepende. Sa halip na 10 bagong bansang may nuklear, magkakaroon ng isang regional na kasunduan. At ito'y nagdudulot ng isang huling tanong. Kung di kayang agad gumawa ng Sweden ng nuklear na sandata, bakit ito pinag-uusapan? Ang masaklap na katotohanan ay ang pagpayaman ng uranium hanggang sa antas na pwedeng gawing sandata ay nangangailangan ng mga espesyal na pasilidad na wala pa ngayon sa Sweden. Aabutin ng taon ang paggawa nito, gagastos ng bilyon, at imposibleng maitago sa satellite at internasyonal na inspektor. Malalaman agad ng mundo at may mga magiging bunga ito. Nilagdaan ng Sweden ang kasunduang hindi magpalaganap ng armas nuklear. Ang pag-atras ay magreresulta sa internasyonal na sanksyon, isolasyong ekonomiko at diplomatikong pagkondena. Mas malala pa, sisirain nito ang mismong bagay na gustong pigilan ng Sweden. Kapag nilabag ng Sweden ang patakaran, gagayahin din ng iba. Problema rin ang takdang panahon. Ayon sa mga eksperto, kahit may nuklear na kaalaman ang Sweden, aabutin pa ng taon, hindi buwan, bago sila makagawa ng gumaganang sandata. Batay sa teknikal na pag-aaral ng mga planta sa Sweden, aabutin ng 8 hanggang 10 taon ang pag-develop kung handa na ang kagamitan. Pareho rin ang analysis ng US analyst noong dekada 60. Aabutin ng dekada bago makamit ng mga bansang ito ang kakayahang nuklear kung walang kasunduan. Pinakamalaking hadlang dito ang oras. Kahit pa may eksperto ang Sweden, ito ay isang proyektong tatagal ng ilang taon, hindi isang agarang solusyon na matatapos sa loob lang ng ilang buwan. Dagdag pa, gumagastos ng bilyon-bilyon taon-taon ng France at Britain sa pagpapanatili ng kanilang arsenal. Para sa Sweden na may 10 milyong populasyon, mabigat itong pasanin sa ekonomiya. Lalo na kung sabay nilang sinusubukang maabot ang 5% na target sa paggastos para sa depensa, maaaring ang mga balakid sa politika ang pinakamalaking hamon sa lahat. Bagamat may ilang politikong interesado, karamihan sa gobyerno ng Sweden ay tutol sa sandatang nuklear.
Hati rin ang opinyon ng publiko at taliwas ito sa pagkakakilanlan ng Sweden. Mas matindi pa ang mga hamon na kinakaharap ng pinagsamang Nordic na opsyon. Kailangan mo ng lubos na pagkakasundo mula sa iba't ibang soberanong pamahalaan tungkol sa kung sino ang may kontrol sa mga sandata, kailan ito maaaring gamitin, at paano ginagawa ang mga desisyon. Ang pagkakasundo ng Sweden, Finland, Norway, Denmark at posibleng Germany sa nuclear strategy ay mas komplikado pa kaysa Brexit negotiations. Ang totoo, malabong makakuha agad ng sandatang nuklear ang Sweden para sa kasalukuyang krisis sa seguridad, kahit gusto nila. Ngunit marahil hindi iyon ang mahalaga. Balik tayo sa conference room sa Stockholm. Hindi nakaupo roon ang mga opisyal na iyon dahil iniisip nilang magkakaroon na ng mga sandatang nuklear ang Sweden sa susunod na taon. Nandoon sila dahil ang buong pagkakaintindi nila sa kung paano gumagana ang mundo ay biglang nabaligtad. Sa 75 taon, ang Transatlantic Alliance ang nagbigay ng seguridad sa Europa. Ang Amerika ang nagbigay ng nuclear umbrella, malakas na puwersang militar, at garantiya na nagpayagang mag-focus ang Europa sa kaunlaran kaysa depensa. Ang kasunduang muling nagbangon sa Europa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tila nababasag na ngayon. Kapag ang isang pambansang pahayagan ay naglalathala ng editorial tungkol sa mga sandatang nuklear, talagang pinipilit nilang simulan ang isang usapan na hindi inakala ng Sweden na kakailanganin pa nilang pag-usapan muli. Sinabi ng editorial na hindi na pwedeng magkunwari ang bansa. Kailangang talakayin ang mga ayaw nilang pag-usapan. Napipilitan ang Europa na pag-isipang muli ang seguridad nito. Dapat muling palakasin ng kontinente ang kakayahan sa militar at akuin ang responsibilidad sa sariling depensa, sa paraang hindi nito kinailangang gawin mula noong 1945. Ang katotohanang pinag-uusapan na ng Sweden, ang tungkol sa mga sandatang nuklear, ay nagsasabi ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kung gaano kalaki ang pagbabagong naganap sa kalagayan ng seguridad. Hindi pa lubos nakawala ang nuklear na genie, pero nandoon na ang Sweden, nakaabang ang kamay sa tapon, dahil tila hindi na totoo ang dating mga patakaran. Panoorin mo ito para malaman ang mangyayari kung umatras ang US sa NATO o i-click mo ang video.